Saksi sa DYSP kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP labanan ang fake news, dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Saksi sa DYSP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Bakit nawala dito? Mga kapuso, araw po ngayon ng Miyerkules. Ikalabing-isa na po sa buwan ng Pebrero. February 11, 2026. Mga kapuso, muli niyo po kaming samahan hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong pagtatanghal ng mga balita, mga talakayan. Dito pa rin sa inyo pong palatuntunang Saksi sa DYSP. Makakasama po natin sa ating pong paglipad Saksi sa DYSP. Super Kenneth Calumbres, Saksi sa DYSP. Super Lolito Suiza, Saksi sa DYSP. Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi, Junfred Calamba. Kumusta po kayo, mga kapuso? Araw na ng Miyerkules. Ay, may mga magulang na nananawagan. Meron pong ilang mga kabataan, estudyante ito ng Santa Monica National High School Annex. Annex ba? O Santa Monica National High School. Okay. Itong sina Romano Sebastian Lorenzo, Gisandra Manuel, at Kate Padul. Mga grade 9 itong si Kate. Grade 9 din itong si Lorenzo. Grade 8 naman itong si Manuel. Ayon dito sa post ng isa sa magulang, ay nagisingan daw nilang wala na. Etong si Kate Padul, 14 years old, ng Santa Monica National High School, at umalis daw po ng madaling araw. Itinuon na tulog yung kanyang mga magulang at nakita nilang dala-dala, may mga dalang gamit ito nung umalis ng bahay. Ito naman si Romano, 2 a.m. daw umalis ng bahay, may mga bit-bit ding gamit. Ito namang si Gisandra Manuel, grade 9 na rin. Yung naipost lang ay grade 8 na ID niya. Umalis din kaninang umaga. Tuloy kahapon yata ito, no? Hindi pa rin nakakauwi, mga kapuso. Unusual daw po, ano? Very unusual para sa kanilang
hinahanap na kaanak na alas 8 ng gabi karaniwan ay nasa bahay na raw at sabay-sabay silang nagdi-dinner. No, kaya sobrang nag-aalala na yung kanyang buong pamilya at kung saan man kayong naroroon ngayon. Kate Padul, Romano Sebastian Lorenzo at Gisandra Manuel at may isa pa raw May isa pa raw silang kasama. Umuwi na kayo mga ining, mga dudoy. Sa inyong mga magulang, labis-labis na ang pag-aalala. Tawagan mo nga yung mga numero, Ken, para isa-isahin natin yung mga pamilya ng tatlong batang ito. Pina-check din natin yung school, yung Santa Monica National High School kay Super June, ano? Baka alam ng mga schoolmates na mga ito kung nasaan sila, nasaan itong mga bata. May impormasyon, nasa Taytay na raw. Anong ginagawa ng mga batang ito sa Taytay? Baka na papanood tayo dyan sa Taytay. No? Baka mapansin ninyo itong mga kabataan na mula sa lungsod ng Puerto Princesa, pinaghahanap na sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kaanak. Itong si Gisandra Manuel, Kate Padul, at itong si Romano Sebastian Lorenzo. Baka mapano pa ito, ano? Wag naman po sana, no? Kaya kung sino man ang kumukup-kup nito, i-advise nyo na po sa kanilang umuwi na sa kanilang pong mga tahanan. Labis na po yung pag-aalala ng kanilang mga kaanak, ano? Hindi natin lubos maisip kung anong mga dahilan ng mga batang ito at para umalis ng kanilang mga bahay nang walang maayos na paalam. At binibigyan ngayon ng stress yung kanilang mga kaanak dahil nag-aalala na, no? Yung kanilang mga pamilya. May problema ba sa pamilya? May problema ba sa school? Nagkayayaan lang? Hindi natin alam ang dahilan, ano? Dapat din na pagka-uwi ng mga ito at makabalik ay maisailalim sa stress debriefing, no? Masuri ng mga eksperto natin. At may mga sa murang edad may mga ganitong klaseng aksyon itong mga batang ito. Mga kapuso, 8:21, happy fiesta muna ng Lady of Lourdes, Our Lady of Lourdes. Ngayong araw na ito ay sinisilibra ng simbahang Katolika yung pong kapiestahan Our Lady o Our Dear Mary of Lourdes, mga kapuso. Sige, sana makontak natin yung ilan sa mga magulang na mga batang ito, no po, para mapanawagan saan man sila naroroon ngayon, no? At ma-advisean na umuwi na dahil labis-labis na do sa mga post, mga reaction ng kanilang mga kaanak ay talagang nag-aalala na sila dito kina Kate Padul, Romano Sebastian Lorenzo at itong si Gisandra Manuel. Okay? Umuwi na kayo bago pa may mangyari sa inyo dyan na hindi maganda, no? Kakaalis ninyo ng inyong mga bahay. Mga bata pa ito, grade 9, no? Grade 9 student dyan po sa Santa Monica National High School natin.
nakabalandra sa social media yung kanilang mga ID. No? Dahil na rin doon sa kagustuhan ng kanilang mga kaanak na makita sila, may panawagan sila at makauwi na po sa lalong madaling panahon. Paki-check po ha, may informasyon na sa Taytay na raw. Ito pong mga ito. Anong ginagawa ng mga ito dyan sa Taytay? May contact ba sila dyan? May kausap ba sila? Sige, isa sa mga ate ng tatlong ito, si Alexis Jane Manuel, ate ni Gisandra. Ate ni Gisandra. Okay. Ma'am Alexis, line 12. Ma'am Alexis, good morning po sa inyo. Si June Prad Calamba po ito sa GMA Palawan. Good morning po. Opo. Ma'am, kayo'y nakakatandang kapatid ni Gisandra? Yes po. Opo. Okay. Ilang taon na ito si Gisandra, ma'am? 14, 15, mga ganun po. Grade 9 dito sa Santa Monica. Tama po? Yes po. Okay. Ma'am, ano ba nangyari? Napagalitan ba? Nagtampo? May problema sa pamilya? May problema sa school? Sa palagay ninyo, bakit po umalis ng bahay nang walang paalam si Gisandra? Ano po, wala pong nabanggit na problem yung kapatid ko. Usually po sa bahay, hindi rin po kami ganun. Wala pong problem sa bahay namin. Tsaka after class po nung kapatid ko, 7:30 po kasi yung labasan nila. Then before 8 po, nasa bahay na po siya. Then sabay-sabay po kami kumakain sa gabi. Tapos yan nga po, nagulat kami kasi bigla lang po na 9 p.m. na wala pa rin po siya hanggang nag-10. Tapos nung 11 po, yung kinabahan na po kami kasi hindi rin po kasi yung ginagawa ng kapatid ko. Ngayon lang din po talaga. So, kahapon yun, ma'am. Kahapon. Yes po, kahapon po ng umaga. Kahapon ng umaga. Pumasok siya dapat kagabi, alas 8, nasa bahay na siya. Saan po bahay ninyo, ma'am? Dati po kami sa Santa Monica. Then naglipat po kami ng Irawan. Kakalipat lang din po talaga namin ng Irawan. Okay. So, hindi ito umuwi ng late at alas 8 palagi nasa bahay nyo na, sabay-sabay kayong kumakain. Kagabi lang talaga siya hindi umuwi. Ma'am? Opo, kagabi lang po. Oo. Napansin nyo ba kung may mga dalaring gamit nang umalis yung kapatid ninyo, ma'am? Chinek po namin kagabi, sir. Yun nga po, dala po yung iba niyang gamit. Pati po yung ID. Yung uniform po iniwan. Okay. Nag-check na po ba kayo sa mga kaklase, sa school, ma'am? May nakapagsabi kung nasaan sila ngayon? Kagabi po, nag-check po kami sa school. Kaya lang po, wala na po kami naabutan na ibang student sa school po since gabi na nga po. Bali, naabutan po namin doon yung guard na lang. Okay. Then sabi nga po ng guard, wala ng student. Oo. Tapos ngayon po, nakikipag-coordinate po kami sa parents nung iba pang nawawala. Ang sabi po kasi nasa Taytay na raw po sila. O yun. Sino po nakapagsabi na nasa Taytay na po sila, ma'am? May mga nag-post lang po, tsaka nag-message na mga netizen po. Okay. Pero may cellphone si Gisandra, ma'am. Sir? May cellphone po siya. Meron po, pero kagabi po, simula nung lampas na po. Di nyo na makontak? Hindi na po makontak. Kailan po? Messenger po, tsaka yung phone Kailan number. po yung huling text niya sa inyo? Wala rin pong paramdam, sir. Wala, kahit sa messenger, wala rin pong sinabi na, Wala po. ate, aalis ako, pakisabi kay mama, kay papa, wala pong ganon. Wala po, kasi every time po na may pupuntahan niya siya, nagpapaalam din po. Ang mostly na pinupuntahan niya lang po kasi Balayong. Nagpapaalam din po yan sa amin. Okay. So, wala talaga kayo, blanco kayo kung bakit niya ito ginawa or sumama lang sa mga barkada or anong rason hanggang sa mga oras na ito. Oo. Yes po. Ako. Sige. Ma'am Alexis, sige po. Naririnig naman tayo sa mga munisipyo sa norte at kahit sa Taytay kung totoong nandoon na po sila.
Sige po, manawagan po tayo sa publiko, sa inyo pong kapatid na umuwi na dahil delikado. Sila lang kung magkakasama nga itong mga batang ito, delikado at or kung may kumukup-kup sa kanila. Sige po, manawagan po tayo, Ma'am Alexis. Sige po. Good morning po sa lahat. Mihingi lang po kami ng tulong if may nakakita po or may nakakuha sa kanila. Yun nga po, update lang po sana para po sana mapuntahan namin, makagawa rin po kami ng action. Tsaka yung mga iba pong bata, sana po safe lang din yung mga yun kasama nila. Opo, okay. Marami po bang barkada si Gisandra, ma'am? Wala po nababanggit, sir, pero ang alam ko po konti lang. Sige po. So, nakikipag-ugnayan kayo ngayon sa pamilya ng ilang pang mga bata na reported missing din. Naipablatter ninyo na rin po ba ito, ma'am? Ano po, ngayon po, inaasikaso na po nung iba pang magulang. Yung Okay. mama ko din po, inaasikaso niya na rin. Sige po, sige po. Makikipag-ugnayan din kami palagi sa inyo kung may update, ano po, at kung may mga impormasyon na bago patungkol dito. Salamat po sa inyo. Pray lang tayo na sana ligtas sila at nagpahangin lang, malay natin, nag-excursion lang, at makabalik din sa lalong madaling panahon. Ano po, ma'am? Okay po, thank you po. Sige po. Salamat po, Ma'am Alexis Manuel. Ate po ito ni Gisandra, no? May mga gamit na dala eh. May mga gamit na dala. So, pare-parehas silang ibig sabihin, pinlano nila, no? Itong pag-alis nila kasi nagdala ng gamit eh. Hindi makontak, no? Ano kaya ang plano ng mga batang ito sa buhay nila? No? Mayroon pa dyan yung kay Kate Padul, unattended sa ngayon. Okay? Sa PNP kasi, kung ito ay kahapon ng madaling araw, yung dalawa kahapon ng madaling araw eh. So 24 hours na, no? Na missing. So considered missing na ito. Itong kay Gisandra nasa alas 8. Alas 8? 24 hours na rin. Umalis ng bahay. So kung ito ay sa record ng PNP, kung pagbabasihan, missing na talaga. Reported missing na itong mga batang ito. Opo. So ayaw nila magpa-contact dahil may mga cellphone naman, hindi na raw makontak. Kahit yung kanilang messenger, yung Facebook, no, ay hindi na rin aktibo, no? Hindi natin maisip eh. Hindi natin maarok ngayon yung mga kabataan natin, mga kapuso. So yan inuulit po natin. Baka mapansin nyo po itong mga nasa social media rin, yung kanilang mga itsura, yung kanilang mga ID ay pinost ng kanilang mga magulang. Kate C. Padul, Romano Sebastian Lorenzo, at itong si Gisandra Manuel, mga kapuso. Sila po ay hinahanap na ng kanilang mga magulang matapos na umalis po ng bahay kahapon nang walang paalam. May mga dala-dalang gamit, no? Anong tatawag dito? Mga naglayas na mga kabataan? O Hindi natin alam, ano, mga kapuso. Anong dahilan ng mga batang ito? Kaya mamaya-maya, makikipag-ugnayan din tayo sa school. Oo. Si June, papunta doon sa Santa Monica National High School. No? Baka may mga bagong impormasyon doon, yung kanilang mga kaklase, yung kanilang mga guro, patungkol dito sa mga batang ito. Pinapupuntahan po natin yung Santa Monica National High School. Dahil
Hindi lang isa, kundi tatlo. At sinasabing 4 pangaraw. May kasama pa daw itong isa. Di kaya yun yung pinaka-leader nila, yung isa. No? Na nanghikayat sa kanilang umalis nang walang paalam ng mga magulang. Baka yun yung promotor. Oo. Ayun yung recruiter nila dito sa gala na ito. Hindi ang mga kabataan ngayon dapat talagang tutukan ng husto ang mga magulang, ano? Constant communication. No? At ito nga, di ba? Sabi ng ate, bihirang umuwi ng late. Alas 8 yung punto, talagang nasa bahay na. Wala naman silang problema sa bahay, hindi na pagalitan. Walang pagtatampo, walang dahilan para lumayas o umalis. So talagang desisyon niya, no? At ayaw magpa-contact. Anong meron, no? Anong meron sa mga batang ito? Ano yung gagawin nila? Ano yung plano nila? At hindi nagpaalam, umalis ng walang paalam sa kanilang mga magulang. Ngayon, yung kanilang mga magulang nag-aalala na, no? Hindi sanay na wala sa tabi nila yung mga batang ito, no? Ito naman mga batang ito, hindi natin alam kung ano yung nasa isipan po nila, no? Ano po yung kanilang mga plano sa buhay. Okay? Pinag-aaral naman, di ba? Nasa eskwela, naka-enroll. Ang alam nasa school. Pero yung pala, nag-impake ng gamit, dala-dala sa kanilang pag-alis na ito. Okay? So, malamang kung ito'y nasa PNP na, ay may coordination na doon sa mga po pwedeng puntahan, no? Na mga lugar. Right? Sana lang, wala pong nangyaring hindi maganda dito sa mga batang ito. Okay? Sa Bando Kakal Gemma, good morning din po sa inyo. Watching from Manila. (8:47) na po ng umaga mga kapuso. Ay sa pagpapatuloy ng palarong panlalawigan, update lang muna tayo ha. Doon sa kanilang medal standing as of 5 p.m. Kagabi. Mga kapuso, narito po yung mga nakalap ng medalya ng bawat delegasyon dito po sa nagpapatuloy na palarong panlalawigan 2026 na ginaganap diyan po sa bayan ng Batarasa, Palawan. Ito po ay partial and unofficial ha. Mga kapuso, so far as of partial and official medal tally as of 5 p.m. February 10 kagabi, mga kapuso, sa overall elementary and secondary, ang nangunguna po ay ang bayan po ng o delegasyon ng Coron na meron na pong 9 na gold, 11 silver at merong 4 na bronze medal for a total of 24 medals. Pumapangalawa ang delegasyon ng Batarasa, 9 na ginto, 7 silver at 6 bronze, 22 medals. Pangatlo ang Brooks Point na mayroong 7 gintong medalya, 6 na silver at 11 na bronze. Ang Rojas pumapang-4, delegasyon ng Rojas, 6 na gintong medalya, 3 silver at 5 bronze. Panglima ang Linapakan
na meron 5 golds, 8 silver, 4 bronze at pang-anim ang bayan ng delegasyon ng Dumaran, 5 gold medal, 2 silver at 1 bronze. At pampito ang Magsaysay na meron ng 4 na ginto, 2 silver, wala pang bronze. Sa elementary, inuulit natin, ito po ay partial official result na ha? As of 5 p.m. kagabi o kahapon. Sa elementary, nangunguna po ang delegasyon ng Batarasa na meron pong 7 gold, 4 silver at 3 bronze medal. Umapangalawa ang Brooks Point na may 4 golds, 2 silver at 8 bronze. At pangatlo ang Dumaran Delegation, 3 gold medals, 2 silver at walang bronze, mga kapuso. Pang-apat ang delegasyon ng Cuyo na meron 3 gold, 1 silver at 1 bronze. At pang-lima ang Rojas sa elementary, 2 gold, 1 silver at 2 bronze. Partial and official medal tally for secondary. Nangunguna ang Coron Delegation na may 8 gold medal, silver 7 at 4 bronze. Pangalawang Linapakan na merong 5 gold, 2 silver, 3 bronze. Pangatlo ang Rojas na merong 4 na gold, 1 silver at 3 bronze. Pang-apat ang Brooks Point na merong 3 gold, 4 na silver, 3 bronze medal. So mahaba-haba pa yung kompetisyon dyan sa Batarasa para dito sa nagpapatuloy na palarong panlalawigan 2026, mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Balikan natin, Ken, si Vice Mayor Albaida. Bumawi bumawi yung embahada ng China. At itong mga kasalukuyang mga opisyales ng Kalayaan, ng Bayan ng Kalayaan ay hindi na rin daw welcome. Ban ng pumasok sa China, sa Hong Kong at sa Macau. Oo. Yung mga lugar na yan ay ban na. Yung ating mga opisyales mula sa Bayan ng Kalayaan, matapos ngang aprobahan at magpasa ng resolusyon itong council o sangguniang Bayan ng Kalayaan na dinideklarang persona ng grata itong si Ambassador Jing Xuan. Xuan pala yun, hindi Kwan. Nangkukuan si Xuan eh. Oo, mga kapuso. No? So anong masasabi dito? Bawian na lang ito, ganti-gantihan. Persona ng grata ha? Hindi rin kayo makakapasok ng China, ng Hong Kong at ng Macau. Right? Yung kayo na mga nagsulong ng persona ng grata kay Ambassador Jing Xuan ng China, mga kapuso. Diba? Kasi sinausawan pa nitong si Senator Marcoleta eh. Dami tuloy gustong kurutin itong si Senator Marcoleta na ito. Ewan ko kung anong nasa isip nito at nasa tuktok nitong senador natin eh. Nakakalungkot lang, ano? Nakakalungkot lang na sa mga mambabatas pa natin nagmumula. Biruin mo, i-give up daw natin yung
KIG, ha? Yung Kalayaan Island Group na kung saan matagal na po yung okupado Ha? Marami nang nagbuwis diyan ng panahon. Ha? Nagbuwis ng buhay. Nagbuwis ng lungkot sa pamilya. May nagbuwis pa ng daliri sa ating sundalo. Sa mga sundalo natin dyan. No? Sa tinagal-tagal na nating inuukupayan at ipinaglalaban. Tapos ngayon, sasabihin lang, i-give up na raw natin yung KIG. No? Yung Kalayaan Island Group. Or tawag din dyan dati, Spratlys Group of Island. (8:56) ng umaga, mga kapuso. Oo. Pakitawagan mo nasa meeting pa si Vice Mayor. Sige. Welcome din doon sa iba pang mga opisyal ng Kalayaan. Si Jun. Nandoon na raw si Jun sa situation tayo doon, no? Sa Santa Monica National High School, yung inabutan doon ni Super June. Kung wala si Principal June, baka po pwede tayo doon sa advisor. Napayagan tayo, no? Dahil sigurado, usap-usapan ito dyan sa school. Dahil kagabi pa, humihingi na ng tulong sa social media yung mga kaanak nitong mga batang ito, mga kapuso. No? So isa-isahin lang natin yung pong mga pinangalanan mga kapuso. Itong sina Mayor Belsasar Alindogan, Vice Mayor Morris Philip Alexis Albaida, si SB Nonilon Balbontin, SB Noni Gapus, SB Robert Asyado, SB Hubert Liaban. Di pa kami nakakapag-Disney ni SB Abet naban na sila sa China, sa Macau at sa Hong Kong. SB Francis Pulison, si SB Marilo Bales, SB Monico Abogado, SB Eugenio Bituonon, SB Hermoso Ornopia, si SB rin ba ito? SB Tracy Lee Sherjon Malabayabas, Arshel Bilidan, Vivencio Milan, Alan Deliosa, Mary Cristina Lagrosa. Yan, yung mga yan ay ban sa China, sa Hong Kong at sa Macau. Si June, nandoon. Punta mo na natin talon-talon lang tayo ng usapin at issue muna, mga kapuso. Punta mo na natin, Santa Monica National High School. Nandoon si Super June Vicer Bantacolo. Super June, kumusta dyan? Yes, magandang umaga, Super June Fred. Sinubukan natin makakuha ng mga panayam dito sa loob ng pamunuan ng Santa Monica National High School. Pero ayon sa guard dito ng high school, Super June Fred, nakalib pala si Principal. Parang rin tayo sa ipapanguna. Sinong OIC? Sinong OIC kung nakalib si Principal? Hindi natin kanina kung sino po pwede pa nating makausap. Pero ang banggit daw doon sa admin ay antay na lang na bumalik si Principal baka bukas or sa araw ng Biyernes, Super June Fred. Dahil nakalipa yun sa kanila, wala rin daw muna kasi pwedeng magsalita dahil si Principal yung pwedeng makausap. Dahil kahapon nagkaroon na rin ng mga pag-uusap kasama yung mga magulang ng mga nawalang estudyante, yung advisor at si Principal. Ano kaya
ang sabi ko nga, kung makahingi tayo ng konting mga detalye lang ng pag-uusap, kung ano yung mga inaasahang mga polisiya na gagawin ng Santa Monica National High School para hindi maulit. Pero ayun nga, sa nakausap nating guard ay nagpaabiso na kay principal lang po pwede natin mahingi yung kabuang detalye. Sige pa, pakihingi mo na lang yung numero ni principal, June. Makisuyo ka. Kung po pwede makuha natin, matawagan na lang natin si principal. Hindi rin ba po pwede yung kanilang advisor, June? Yung nga, Super June Fred, hiningi natin kanina, problema, sabi nga nung sa admin na hindi na nakabalahan yung mga advisor dahil si principal yung nabanggit na po pwede Hindi nang makausap. kay principal tayo. Super June Sige. Fred. Kaya ngayon, lalapitan ulit Balikan natin, mo na hingin lang. natin yung contact ni principal. Super Hingin June mo Fred. na lang yung contact number ni principal. Naka-leave pala si principal. Sige, doon na lang tayo kung siya yung authorized person talaga. Super June. Sige. Yes, Super June Fred, hingi lang natin yung numero ni principal at agad ko pa sa Super June Fred. Makisuyo lang tayo. Yes, Super June Fred, pipisada lang ako maya kung may pang mga update. Hiningi pa rin natin ito pang inantay natin kung makakuha natin ng number ni principal. At mula dito sa Santa Monica National High School, ang inyong kapuso, John Vicer Pantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 9:01 ng umaga, mga kapuso, no? So, antabayan na natin sana maibigay yung numero ni principal. Anong pangalan ni principal? Si Principal Mary Jane Berrizo. Berrizo. Okay? Ng Santa Monica National High School. So may pag-uusap na kahapon. Malaman lang natin kung anong mga napag-usapan, anong mga plano, no? At I'm sure yung Department of Education, yung City DepEd natin, no? Ay may ginagawa na ring pakikipag-ugnayan sa eskwelahan at doon sa mga magulang. Ano po? So kung nahihiya or natatakot itong mga batang ito na umuwi, ano yan? Pwede naman, no, na magpatulong. Number lang, hindi maibigay. O, sige. 3 minuto, magko-commercial lang muna tayo, mga kapuso, ha? Saglit lang. Alas 9:03 ng umaga. Balik tayo, mga kapuso, 9:11 ng umaga. Ayan, nakikipag-ugnayan tayo, ano, yung ating mga kasama kay Principal Berrizo ng Santa Monica National High School at patungkol dito sa ilang mga estudyante po nila na hinahanap ngayon ng kanila pong mga magulang. Although, hindi po sa premises ng eskwelahan nangyari, ano? Sa bahay pa lang kasi, ayon doon sa mga post, madaling araw umalis yung iba eh. Eto, Ken, tawagan natin, kausapin natin si Principal Berrizo bago tayo tumungo dito sa may nahuling buhaya yung mga taga Palawan Council for Sustainable and Development. PCS nito ay follow up, no? Nagsagawa sila ng assessment
doon sa Balabac dahil nga sa reported na crocodile attack noong January 23. No? At merong buhaya silang na-trap na may habang 10.9 feet. Ito ba yung salarin doon sa pag-atake sa isang laborer, no? Yan po sa Barangay Sibaring sa bayan ng Balabac. Follow up tayo dyan mamaya. Pero ito muna ang unahin natin, ano? Mga kapuso, yung stand dito ng eskwelahan ng Santa Monica National High School, no po, kung saan nag-aaral itong tatlo na mga bata na nawawala as of now, ano? At hinahanap ng kanilang mga magulang. At may impormasyon daw na ito'y nakarating na diyan po sa Taytay, sa norte. Okay na si Principal Mary Genevieve Bereso. On leave si ma'am, ano? On leave si ma'am, pero pinaunlakan niya tayo sa pamamagitan ni Super June. Pakiayos mo lang yung linya, signal ni Principal, no? Para, okay na? Nandiyan na? Maayos na tayong naririnig ni Madam Principal. Okay, pabatiin muna natin ang Principal, punong guro ng Santa Monica National High School, Principal Mary Genevieve Bereso. Ma'am, magandang umaga po. Si June Fred Calamba sa GMA Palawan po ito. Opo. So good morning po. Good morning, Sir John Fred. Yes, ma'am. Salamat. Salamat po, ma'am, sa pagtanggap ng aming tawag na ito at ilang kalinawan lamang kasi tatlo na mga estudyante natin sa Santa Monica National High School ngayon ang hinahanap ng kanila pong mga magulang at nagpapatulong na nga po sa social media dahil umalis daw po ito ng walang paalam. I'm sure may ginagawa rin po kayong hakbang sa pamunuan ng eskwelahan natin. Ma'am, ano na po mga napag-usapan with their families, Principal, ma'am? So good morning po uli. Yes po. Actually po, ang family ay hindi naman po nag-reach out sa amin. Okay. Nagulat na lang kami. Nakikita namin sa social media na hinahanap yung mga bata. Opo. So, syempre, alarming din kami. Nung makikita namin, syempre namin nagtatanong. Opo. Nagkaroon ako ng pagtatanong din doon base doon sa mga ID nga, mga advisor. Yun nga po, mga ID po ng ating school yung nakalantad sa social media. Opo. Opo, ginamit kasi yung ID, syempre, involved on school. Yes po. So, as sa mga tinatanong na mga teachers, sa mga pinag-uusapan, na yung bata na di ba ang postong nanay kay Padol. Opo. Hindi ko na alam kung totoo, sana mag-ano ang parents sa akin, please pardon me. Pero ito kasi ang napag-usapan na naririnig sa school, lalo na sa mga kaklase. So, ang Padol daw ay may boyfriend sa Dumaran. Nako. Okay? So, di ba, nawala siya madaling araw, hindi alam ng parents. Opo, madaling araw, so, umalis. Yung dalawa naman, which is, mag-boyfriend din daw yun sila. Okay. Tinabaha, sumama dito kay Padol, pumunta ng Dumaran. Ayon doon, sa mga text nila, doon sa mga kaklase. Ang sabi pa... Mamaputol ko po kayo. Itong si Gisandra ba yun at sang Romano ang mag-boyfriend, girlfriend? Boyfriend. Opo. Ito ay ayon doon sa mga kaklase nila, ma'am. Opo. Sa mga text daw. Kasi parang nag-text pa daw na sila daw ay nung day na yon, nakasakay na daw sila sa bus pa Dumaran. Okay. Which is, ang pera nga pa daw nila ay 500 lang. So, yun po yung update ng wala na po kaming update. So, ang ginawa po ng pamunuan ng school ay, syempre, nagre-report po kami sa Provincial Police, lalo na yung aking PTA President, si Sir George Moschero, na isa din po sa officer ng Police Provincial. So, nag-tie up siya po ng mga kasamahan niya sa other
dito, bayan para ma-deploy, makikita o base doon sa mga ID. Okay. So, Pero yung ngayon po, ito pong si Kate Padul ay reported na may boyfriend sa Dumaran. Ito yung katatagpuin nila? Yes, ang sabi, Kaya? yan ang sabi ng mga kaklase. Okay. Isinama itong mag-boyfriend na Gisandra at Romano, may mga daladalang gamit nung umalis sa bahay. Hanggang doon lang sa ngayon, ma'am, yung hawak nating info. Opo, yun ang info. Pero hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Kasi hindi pa rin ako nakaulit magtatanong sa mga bata sa sobrang busy, sa dami ng estudyante. Yes, ma'am. Kasi nabigyan dami. Yun ang sinasabi ko ay dapat talaga ay parental talagang kailangan po natin. Di ba? Medyo naghigpit-higpit kami sa Santa Monica dahil sa sobrang dami. Hindi lang ganun ang mga problema sa dami kasi. Problema sa mga bata na yon. Na katulad dati ay nagawa din namin na na-regulate ang cellphone dahil doon sa cellphone na yun nagka-problema din tayo. So, medyo na-minimize yung pag ito suicidal ng mga bata. Tapos ito so, na naman yan naman yung problema natin. So, kailangan talaga natin mahigpit na ng parents. Opo. So far pala ma'am, bata. hindi pa nakikipag-ugnayan yung po mga magulang ng mga batang ito sa inyo sa school? Wala po. Hindi po sila nakipag-ugnayan sa amin sa school. Okay. At sige po, ma'am, sa panig ng school, kasi kahit papaano, atin pong itong mga anak-anakan sa ating eskwelahan at ang safety pa rin nila yung ating pong pinaka-concern dito. Ngayong sila hinahanap at kung tumungo nga, totoo ng Dumaran, sana wala lang mangyaring hindi maganda sa mga batang ito. Ma'am, baka gusto nyo pong manawagan sa ngalan ng school na umuwi na sa lalong madaling panahon itong mga batang ito, ating mga estudyante, principal. Sir John Fred. Opo. Hello. May minabasa po ko update sa post po ni Ma'am Chay Arsaga, which is isa sa mga nurse ng division office. Nasa Taytay na raw po. PNP. Nakalagay, nakita daw yung mga bata sa Taytay. Opo. So wala pa rin po kaming update. Okay? Ang gusto ko lang sana itabot din na syempre kung nakita din talaga natin, bigyan din kami lalo na sa parents, i-update din po kami since kasi kami ay na-involve din at nadadala yung pangalan ng school. Opo. Kahit na outside na rin sa school. At kami naman sa school po ay ginagawa din namin talaga yung best na maproteksyonan ng mga bata na pagdating sa loob ng school ay safe po sila. Kaya kami ay gumagawa ng mga dapat namin gagawin, lahat na lang ay para ito po sa mga anak natin sa school. So yung kailangan lang po sana yung kooperasyon din ng parents. Sige po. Nabigyan ng time. Okay po. Principal Genevieve Verosa, ma'am, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Sana ay sa lalong madaling panahon at kung totoong nasa Taytay PNP, hawak na raw po yung mga bata doon at safe na itong mga ito at makabalik sa lalong madaling panahon. Salamat po, Principal. Ma'am, good morning. Thank you po. Si Principal Mary Genevieve Berrezo, Principal ng Santa Monica National High School. At may update tayong natanggap nasa Taytay PNP. Papacheck natin, Ken? May contact tayo sa Taytay PNP. At doon kay Kagawad na kumukup-kup from Taytay. Sa info ng school, base doon sa kwento ng mga classmate, may boyfriend daw itong isa sa Dumaran, no? Tapos yung dalawa ay magjowa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Sumama. Papuntang Dumaran.
Hindi, yung isa. Si Padul ang may katatagpuin sa Dumaran. Yun ang sinasabi daw ng mga classmates, ng mga schoolmates, kasi may mga GC, may mga contact yan, may mga cellphone, magkakaibigan yan, no? Yun ang usap-usapan doon sa eskwelahan na nabanggit po ni principal. Okay. Pero tingnan natin, baka ma-contact natin itong isang kagawad na raw po yung kumukup-kup ba doon sa tatlong ito dyan po sa bayan ng Taytay. Alas 9:23 ng umaga, mga kapuso. Wag na raw i-celebrate yung Chinese New Year. Diba? May celebration ng Chinese New Year dyan sa Valencia sa sa February 17. Yan ay yung araw kung saan mag-New Year, magse-celebrate ng Chinese New Year, no? May ordinansa yan, may resolution, kahit na medyo sa usapin ng West Philippine Sea, tayo ay binubuli ng China. Tayong mga Pilipino ay tradisyon sa kanilang Chinese New Year. Pero sabi ng ilan, wag na raw pong celebrate ang Chinese New Year. No? Sige, try natin yung numero ni Kagawad na siya daw may hawak ngayon doon sa tatlong bata na ito. Mga kapuso. 9:55 ng umaga. Saglit lang, puntahan muna natin. May papasok ba tayong balita? Pakitanong kay Super Rodel. (9:26) ng umaga. Standby po kayo, mga kapuso. Sige. Sa pagbabalik natin, yung ilang pang mga balita, mga talakayan at yung update, kung makakakuha tayo ng impormasyon sa Taytay MPS, sinasabing nandoon na raw po yung tatlong bata na ito mula sa Santa Monica National High School dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Tuloy-tuloy tayo, mga kapuso. Magkakaroon ng press conference mamaya yung pong konseho ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan dahil diniklara na silang ban sa China, sa Hong Kong at sa Macau. Nasa meeting si Vice Mayor Morris Philip Albaida, kaya hindi tayo masagot, ma-accommodate for interview sa mga oras po na ito. Matapos nilang ideklarang persona non grata itong si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Xuan, sila naman yung binan sa pagpasok sa China, sa Macau at sa Hong Kong.
Okay. Nasa Barangay Talog. Saan ba ang Barangay Talog sa Taytay? Yung kaya kagawad pala yung kumukup-kup sa kanila. Marahil kagawad dito ng Barangay Talog. Nakita sa social media yung mga itsura ng mga batang ito. So, papunta na rin yung mga operatiba, yung Bausi Unit Division ng Taytay MPS doon sa Barangay Talog. Ito yata yung malapit din yata ito sa Dumaran yung Talog na ito. Oo. So, mabuti naman kung gano'n, yung pinakahuling update dito sa mga bata, hawak na raw po sila ng isang kagawad, mga kapuso. At ayon sa PNP, ay yung lokasyon ay nasa Barangay Talog, Taytay, Palawan. Hindi lang tayo pamilyar kung saan banda yung Barangay Talog ngayon, dyan sa Taytay. Okay? So, mas mabuti na kung ganon. Yung mga magulang, papunta na rin sa mga oras na ito, bumibiyahe na. Kanina kausap natin. Tawagan mo nga ulit si yung ate. Kung nakarating na sa kanila yung info na ito, na hawak na. Ayun. Talog, last barangay ng Taytay, tapos Itangil, Dumarana. Ayun. Magkakarugtong na sila kung malapit na doon sa kanilang point of destination. Kung tama, yung sinasabi sa school, napapunta itong grupo doon sa jowa daw na nasa Dumaran. Okay? Sige, try lang natin kay Alexis, yung ate kanina, kung may info na sila patungkol dito sa nakalap nating impormasyon, na nasa hawak na ng isang barangay kagawad o dyan sa Talog, itong tatlo, dyan sa Taytay. Dahil yung isang magulang yata ay patungo na doon sa area. Okay? Alam na nila. Doon. So, try nating i-locate yung... May contact sila doon sa barangay, kamo? Oo. Okay, sige. So, yun po, yun lang, medyo may konting tampo lang yung school dahil yung mga IDs ng mga bata yung nagamit doon sa social media. Kaya nababanggit yung Santa Monica National High School. Pero wala man lang pakikipag-ugnayan daw pala yung mga magulang sa eskwelahan, sa kina-principal Bereso, mga kapuso, simula nung mangyari po ito. Okay? Ayun, ang Talog ay kalsada papuntang Dumaran bago magkanto ng Kalawag, Taytay. Thank you, Sir Dave. Yan, sir. So yan talagang papuntang Dumaran ang hindi ko pa napapasok Oo. Hindi tayo pamilyar kung saan yung Barangay Talog ng Taytay. So magkakalapit na pala yun. Yun sila. Tumutugma din kung talagang patungo ng Dumaran sa info ng mga kaklase para katagpuin daw, Yun ang info, Ayon doon kay principal, katagpuin yung boyfriend nung Kate. At itong dalawa naman ay magjowa din pala na isinama nung Kate papuntang Dumaran sana.
Pero nasa talog na sila daw ngayon. Okay. (9:45) ng umaga, mga kapuso. Mamaya, tabayanan, send natin si Super June. Nahanap ko rin yung number ni Mayor ng Kalayaan. Mayroon tayo niyan dito eh.